Magsiawit tayo sa Diyos na papuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Magsaya pagkat nakita ang dakilang Diyos. Trumpeta, pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos na papuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Gunitain natin ang obispo at martir na si San Estanislao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagtatrabaho sa ibang bayan para sa kanilang pamilya, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa paninindigan para sa pananampalataya sa iyo ng obispong si San Estanislao, siya'y pinaslang sa tapak ng umuusig na kaaway. Pagkaloob mong kami matapang na makapanindigan hanggang mamatay para sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan,
at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanggang masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at binigay sa kanya ang kapamalahaan sa lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Sa ating pagninilay ngayon, mag-concentrate lang po tayo sa isang bersikulo na makikita po natin sa ating binasang Ebanghelyo. At ito ay yung 1:3:34 na nagsasabing, walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Sa Ingles, God does not ration His gift of the Spirit. Alam po ninyo, sa panahon ng gera, at limited ang supply ng pagkain ng mga sundalo, nirarasyon yung pagbibigay sa kanila. Ibig sabihin, may particular amount lang, hindi madamihan. At kinakailangan lang tipirin yan. Paunti-unti lang ang kuha. Baka nga kung minsan inaamoy-amoy na lang. Doon na lang ay nabubusog na. Kasi kung hindi, they will starve to death. Isipin na lamang po ninyo kung ganyan ang biyaya ng Diyos sa atin. Para rin yung mga na-encounter nating buffet na tinatakal yung pagkain binibigay sa atin. Hindi ka tuloy makakuha ng marami. Makikiusap ka pa, pakitagdag ka naman. Pag pumayag, medyo matutuwa ka, pero yung idadagdag, rasyon din. Ibig sabihin, tingi din. Kaunti lang din. Kasi naman, para tumagal yung supply at para lahat
o mas maraming makakain. In as much as ang pagbibigay ng mas maraming pagkain sa isang tao ay pwedeng magpakonti naman ng pagkain makukuha ng iba. Ganyan kapag ang supply ng pagkain ay limitado lang talaga. Again, sipin po natin kung ganito ang magiging blessing ng Diyos sa atin. Rasyon lang din, tingi lang din, kaunti lang din. Kung tutuusin, daig pa natin ang nasa gera. Ang mga nasa totoong gera, yung nakikipaglaban, pala rin silang makaligtas sa gera, tapos ng gera after quite some time. Pero yung totoong gera, araw-araw, may kanya-kanyang tayong laban sa buhay, kinakailangan natin ng supply ng grasya. Kasi hindi natin ito kakayaning mag-isa. Isipin po ninyo kung pwede pa tayong lumaban at gusto pa nating lumaban pero wala nang biyaya galing sa Kanya. Kaya ba nating mag-isa? Buti na lang at hindi ganyan ang biyaya ng Diyos sa atin. At ang pinakapatunay nga po niyan ay ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi nga po ni San Pablo sa Romans 8:32, kung ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak ay kanyang naibigay sa atin, hindi niya naipagkait. Anong hindi niya kakayaning ibigay sa atin? In other words, kung yung pinakamahirap para sa Diyos, yung ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, kasi ang involved dyan, hindi lang yung kapangyarihan niya. Kung ang kapangyarihan lamang niya ang involved sa pag-ibigay sa kanyang anak, madali yan para sa kanya kasi makapangyarihan siya. Walang tatalo sa kapangyarihan. Kaya niyang gawin, kaya niyang ibigay ang lahat. Kaya lang, may involved na ditong pagmamahal. Kasi ang kanyang ibibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya kung ito ay kanyang naibigay, ano ang hindi niya kakayaning ibigay para sa atin lahat? Isa pa nang ituro sa atin ng Panginoon yung panalangin na kung tawagin natin ay Ama namin, di nga ba't may sinabi sa tiyan na kapag tayo hihiling ay sabihin natin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Which basically means, meron tayong aasahang araw-araw na supply. Araw-araw ay meron siya sa ating ibibigay. Kasi unlimited, hindi lang ang kapangyarihan niya, unlimited, pati ang pagmamahal niya. For example, just the other day ay mayroong tumawag na pari sa akin. Ang sabi niya sa akin, may naninira sa akin sa social media dahil sa pagkanta ko sa isang sermon ng awiting Maybe Kalma. Noong una sabi ko sa kanya, Pad, sanay na ako dyan. Okay lang yan. Ganyan talaga. Pero nang sabihin niya sa akin yung pangalan, doon ako nagulat at doon ako nasaktan. Pero ang sabi ko pa rin sa kanya, hayaan na lang natin, Pads. Pagdasalan lang natin ang isa't isa. Kasi ayaw ko na yung problema ay mas lumala pa. Ayaw kong mas may madamay pa. Sakto naman, after a while, may nag-PM naman sa akin. Isang pari din natin. At ang PM niya sa akin ay, Hello, Tol. Alam ko na yun pa rin ang pag-uusapan namin. Alam ko na yun pa rin ang ichichika niya sa akin. Panibagong pari ito. So honestly, yan ang reply ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, after a while, meron namang pari tayo ang nag-text ulit sa akin. PM naman. Ang sabi niya, Hello, Tol. Alam ko na yun din naman ang sasabihin niya. Yun din naman ang ichichika niya. Kaya inunahan ko na. Ayan po, maliwanag yung reply ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, Hello, Tol. Okay na yun. Pagdasal na lang natin siya. May tumawag ng pari sa akin kanina. Okay na yun, Tol. Huwag lang nating pag-usapan. Kasi masasaktan lang ako. Love you. But of course, nalungkot ako. Sapagkat alam ko sa sarili ko na tulad ng sinasabi, San Pedro sa ating unang pagbasa, kapag nagsisermon ako, I want to please God and not man. Kaya nga alam ninyo sa mga sumusubaybay sa akin ang paninindigan ko. Hindi kayo malilito sa akin kung payag ba ako sa isyong ganito, kung pabor ba ako sa kandidatong ganito. Hindi kayo malilito sapagkat sinasabi ko, obvious na obvious. Alam niyo yung paninindigan ko. At yun ay kung ano yung alam ko na tama, dapat at totoo. Kaya nga nung nakaraang eleksyon kinantay talaga ako sa social media. Bumaba, may mga nag-unfollow sa atin. May nagkaroon ng death threat pa ako. But that should be fine. Kasi more than anyone, ang gusto ko na napi-please kapag nagsisermon ako ay ang Diyos. Hindi ang tao. Yes, may mga antics ako kapag nagsisermon ako, pero yun ay characteristics ko talaga. Nevertheless, I see to it na hindi maisasakripisyo nun ang pag-please ko sa Panginoon at hindi sa tao. Now, about the song Baby Kalma. Alam ninyo sa mga nakapanood ng sermon ko na hindi ko pinopromote yung kanta. Against pa nga yung sermon ko dun sa kanta. It's just that may mga tao talaga na makikita ng isipan. Nasabi ko nga,
honestly, okay lang. Sanay na ako dyan. It's just that, sadyang may mga tao sa buhay natin na hindi mo na nga ine-expect na makakaintindi sa'yo, hindi mo rin ine-expect na magtatanggol sa'yo, pero hindi mo rin ine-expect na maninira sa'yo. Diba? At yun ang masakit. Yun ang nakalulungkot kahit papaano. And I mean, kahit papaano. Kasi hindi talaga todo dahil may grasya ang ating Panginoong Hesukristo. Nandyan yung dalawang pari sa diocese na ito na who took time para tawagan ako, para i-message ako at kamustahin ako. Mga pads, salamat sa inyo. Tunay na mga kaibigan kayo. Nandyan yung isang pare na hindi man ako kakilala, hindi ko rin kakilala, pero personal. Father Oka yata yun, nasa isang article niya, may nagsabi sa akin, Father, nabanggit hindi man yung pangalan mo, pero sinabi niya that there was this certain priest, hindi man niya pangalanan, ikaw yun, Father, na kumanta ng Baby Kalma, na palagay niya ay na-misjudge lang talaga. Salamat sa iyo, Father Oka. If I'm not mistaken, sa kanyang pangalan, salamat sa pangunawa, kahit taga-ibang diocese ka pa. Sakto rin, na sa araw na iniisip ko yung problemang ito, nag-message sa akin yung admin ng page natin. Ang sabi sa akin, Father, hindi mo pa napansin na sa araw na ito, more than 5 million followers na tayo. Akalain mo sa mismong araw na lumalaban ako sa isang problema sa isip at sa puso ko, ay pinatawag niya sa akin yung dalawang pare para kamustahin ako. And when he sensed after that na parang hindi pa ako okay, pinaalam niya sa akin na may isang pare sa ibang diocese pa ang nakakaunawa sa sinabi ko. And when God sensed na parang hindi pa talaga ako okay, akalain mong isakto rin niya sa araw na ito na hindi lang umabot kundi lumampas pa sa 5 milyon ang followers ng page natin. And sabi ko, Lord, sobra ka talaga. Sobra ka. Okay na po ako. Okay na. Mga kapatid, hindi po magtitipid ang Diyos kailanman sa pagbibigay sa atin ng grasya. Lalong-lalo na kapag tayo'y naharap sa mga matitinding problema. Ang sabi nga po ni St. Paul sa Romans 5:20, and let me paraphrase it by saying, where problem increases, grace increases all the more. Yun ngang ang kanyang bugtong na anak ay hindi niya naipagkait sa atin. Anong tulong ang ipagkakait niya sa atin? Kung tayo'y naharap sa hindi magandang sitwasyon. Kung alam ng Panginoon na kailangan natin ng tulong. And yes, kahit nabigyan niya na tayo ng tulong noon, bibigyan pa rin niya tayo ng tulong ngayon. Hindi niya sasabing nabigyan kina dati, natulungan na kita dati. At lalong hindi niya sasabihin, kasala ka sa akin eh. May ginawa kang masama na matindi. Wala ka ng grasya. Hindi ganun ang Panginoon. Tutulong at tutulong siya sapagkat unlimited, hindi lang ang kapangyarihan niya, kundi ang pagmamahal niya. And yes, hindi natin kinakailangang kainggitan ng iba. Dahil ang pagpapala sa iba ay hindi babawas ng kahit kaunti lang sa grasyang sa atin ay nakalaan. Lalo na sa oras ng ating matinding pangangailangan. Tandaan po natin yan. Panghawakan po natin yan. Hindi tipid ang Diyos. Hindi kuripot ang Diyos. Unlimited ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa Ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samot Alam kong di sapagkat rin mahal niya ako. Diyos ang samok. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samot Alam kong di sapagkat rin anak niya. ng Diyos ang samok.
Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang kung sama. di rin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sapagkat lagi kang nandiyan, lalo pa sa oras ng aking matinding pangangailangan. Salamat sa mga pagkakataong ipinaparamdam mo sa akin, hindi lang ang iyong kapangyarihan, kundi ang iyong pagmamahal. Kaya mula ngayon, yan na talaga ang aking pangahawakan. Hindi ko iisiping nag-iisa ako sa pagharap sa problema. Ang iisipin ko, nandyan ang grasya mo. Hindi lang isa, hindi lang rasyon, hindi lang tingi, hindi lang kaunti. Ibibigay mo sa akin ang higit pa sa pangangailangan ko. Lord, salamat. Tulungan mo akong panghawakan ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatandaan. God is close to the brokenhearted. Kung lalapit ka kay Jesus, basta huwag kang mawawala ng pag-asa, huwag ka ring padadala sa mga masamang nangyayari at nararanasan mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong pabayaang maging masama ang gawa, ang kilos at ang mga salita. Kung lalapit kay Jesus, huwag kang magbabago. Sa pananampalataya mo, magbago man ay mas kumapit ka pa, mas maniwala, mas sumampalataya ka pa kay Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapalaran sa unang-una ngayon, magpakailaman, magpasang walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon na paghahain sa ima kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Estanislao, tanggapin mo ang pagdiriwang ng paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Estanislao ay aming pinararangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na naririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipangdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal, San Estanislao, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Be Spirit sa kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ko karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Di kumabot karunungan mong nangkin. Siniyasat mo ako at kalamang aking puso. Walang maililihim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit, iyon ay itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y di lingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon
sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat. Sakit di kumabot, karunungan mong angkin. Diyos sa buhay, sinasati, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y magalak. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mong wagas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa paggunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang, ay humihiling na iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal, sa pag-asalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak, na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas. At tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinurin mong kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman wala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad sa nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pong pagtulong sa patuloy nating mga paggawain at bayarin sa simbahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell
sa